Papaano pong ang isang bagay na walang kabuluhan ay in the end, dito po ay magiging very important. Ang isang bagay, sa una, wala siyang kabuluhan, wala siyang kwenta, pero bandang huli, ito ang pinakamahalaga. Ganyan po dinidescribe ng ating Panginoong Jesucristo ang kaharian ng langit. Ito raw ay tulad ng isang butil ng mustasa. Ang butil ng mustasa ay ito po ang pinakamaliit daw na binhi sa garden. Pero pag ito itinanim, ito raw po ang magiging pinakamalaking halaman sa isang hardin na kung saan ang mga ibon ay nagpupugad. Now, ang church po, ang iglesia, ang kapulungan ng lahat ng mga sumasampalataya kay Jesus bilang Mesiya, ay sa paningin po ng tao ay maliit at insignificant. Pero, ang Diyos po, ito ang kanyang ginagamit, bagamat ito'y maliit, ito po ang ginagamit ng Diyos para po ipakita ang kanyang dunong karunungan at i-advance ang kanyang kaharian dito sa lupa. Now, consider po natin yung early church noong panahon ni San Pablo na sinusulatan niya dito sa sulat na ito. Yung pong early church ay, sabi po ng mga scholars, is just a network of relatively small congregations. Nagmi-meet po sila sa mga bahay-bahay at sa mga maliliit na shops, numbering a few hundreds. Kung i-compare daw po doon sa Rome, na may army, na mayroong mga temple, na mga wealth at political power, very insignificant. Yung mga sinusulatan ni Pablo dito sa sulat niya. Pero sabi po ni San Pablo sa kanila, na sila ang bayan ng Diyos. Sila ang iglesia ng Diyos, kung saan inihahayag ng Diyos yung kanyang wisdom sa mga powers and authorities in this world. Now, reviewin po natin yung ating napag-aaralan dito sa Ephesians. In fact, I will encourage you na basahin po ninyong patuloy yan. Natapos na po tayo sa chapter 1, 2, and 3. Ngayon, nasa chapter 4, 5, and 6. Kung hindi pa po ninyo nabasa ang Ephesians, basahin po ninyo kahit na ulit-ulitin nyo yan. Kasi po, nandyan po ang vision ng God sa church. Kaya ko ito tinatalakay sa inyo para ipakita po sa inyo ano ang layunin ng Panginoon kung bakit pa kayo narito. Kung bakit hindi pa kayo kinukuha ni Lord. Okay? Patapos ninyong sumampalataya kay Jesus Christ, ano ang vision? Ano ang purpose ng Diyos? Bakit pa tayo narito as His church? Now, reviewin po natin. Chapters 1 to 3, dun po ay ipinaliwanag po ni San Pablo yung eternal plan ng Diyos. Ang eternal plan po ng Diyos ay ito. God will unite all things in heaven and in earth in Christ. Pag-uugnayin, pag-iisahin po ng Diyos ang lahat ng bagay sa langit at sa lupa kay Kristo. Yan ang eternal plan ng Diyos since bumagsak po ang tao sa pagkakasala. And then, yan po ang Diyos, ang plano rin niya ay magki-create siya ng new humanity, bagong sangkatauhan. Okay? At ang church po, ang preview ng Diyos doon sa coming new creation. Ang church, ang preview. Anong Tagalog sa preview? Rabista. Parabista. Okay? Parang hindi nyo na alam yun, no? Parabista ang tawag dyan, no? Preview. Nanonood ka ng pelikula and then yung susunod na showing, pakikita preview. Now, ang church po, ang church tayo. Ang church sa buong mundo, ang church po sa iba't ibang lugar sa buong mundo, siya ang preview ng Diyos. Doon sa gagawin niya sa future, He will unite all things in Christ and then He will build a new humanity. Ang church tayo, ang preview ng Diyos sa coming new creation. Now, dito naman po sa Ephesians 4, 5, and 6, dito naman, dahil po ganun ang eternal plan ng Diyos, ay pinapakita po sa atin ni Pablo, sinasagot po ni Pablo yung tanong na, how should then we live as new humanity in the present world? Yan po naman ang tinatalakay natin, no? Na paano tayo mamumuhay
Okay? Dito sa mundong ito, kung ganon, bahagi tayo ng eternal plan ng Diyos. Sa atin, pinapakita ng Diyos yung kanyang gagawin sa future. Na by the way, nangyayari na yung future sa present. Kung maintindihan po ninyo, yung future nangyayari na ngayon sa present through the church by the Holy Spirit. And because of that, paano tayo mamumuhay as the new humanity of God in this present world? Yan ang chapters 4, 5, and 6. Now, I want to remind you, chapters 4, 5, and 6, hindi lamang yan mga moral teachings. Hindi lamang tayo tinuturuan na pataasin na natin ang moralidad na natin. Hindi po yan. Yes, they are moral teachings. Rather, yan po, dinidescribe sa atin po ni San Pablo kung paano tayo mamumuhay ngayon as new creation in this world. Yan po ang 4, 5, and 6. It's not only about morality. It's about how should we live so that we will reflect God in this world. Okay? So that's how we will fulfill our calling. Yan po ang mga instruction niya. So dito po, nandun naman po tayo sa chapter 4. So how then should we fulfill our calling as God's new people in this world? There are 3 things I want to share with you. Una po, don't copy the lifestyle of a distorted world. Para po ma-fulfill natin ang mission ng Diyos para sa atin as a church, wag daw po nating gagayahin yung lifestyle, yung mindset ng mundo nating distorted. Okay, baluktot po yung ating mundo. Bilang mga tagasunod na po ni Kristo ngayon, kailangan pong hindi na tayo gumagaya sa culture, lifestyle, desires ng mundong malayo sa Diyos. Maaring po matutukoy natin dito yung mga kakilala nyo, kaibigan nyo, kaopisina nyo, malayo sila sa Diyos. Iba yung lifestyle nila. Iba yung mindset nila. Iba yung mga desires nila. So, wag daw po nating gagayahin yung ganong klaseng pamumuhay. Now, meron pong historical background yan. Yung Ephesians po, na kung saan ay dito, dyan po isinusulat ni Pablo yung kanyang sulat, bagamat maraming mga scholars sinasabi niya, yan po ay general letter for every church in the Roman Empire. Okay, ang Ephesians po was filled, the city of Ephesus was filled with idol worship, sexual immorality, emperor worship, and wealth and pleasure-seeking culture. In fact, ang city of Ephesus po ay dominated dun sa worship po ni Artemis of Ephesus. Si Artemis po, yan po ay naging 7 wonders of the world. Kung saan po, yung pagsamba kay Artemis is related to immorality. Pag sinasamba mo si Artemis, may sexual intercourse between the worshipers and the temple prostitute. Kaya po, in short, yung pong Ephesus was a culture shaped by idolatry and distorted desires. Kaya po si Pablo, sinasabihan niya yung mga sinusulatan niya, huwag niyong gagayahin yung ganyang culture na shaped by idolatry and distorted desires. Kaya po sabi ni Pablo dun sa binabasa nating sulat ngayon, binasa po natin yan, sinasabi niya na ang unbelieving culture is marked by, una, futile thinking. Okay? Walang kabuluhan ang kanilang iniisip. Ano pa? Darkened understanding. Madilim ang pangunawa. Alienated from the life of God. Hiwalay sila sa buhay na galing sa Diyos. Hardened hearts. Tumigas ang kanilang mga puso. At dahil doon, they are enslaved by enslaving desires. Manhid na po sila, sabi ni San Pablo. Kaya, hindi na nila tinatangi kung anong tama sa mali. So, manhid na sila. Okay? Kaya sabi ni Pablo, huwag niyong gagayahin yung mga taong malalayo sa Diyos. Yung mga taong hindi na kinukuha yung teaching nila mula sa Diyos. Manhid na sila. Hindi na nila dinidiscern kung ano yung tama o mali. Kasi pag ginaya niyo sila, you will lose the battle for God. Okay? Yan po ang sinasabi ni Pablo.
Okay? Ang illustration natin dito, tulad daw po yan ng asin na mawawalan ng alat. Ang ating pong Panginoong Kristo, ang taguri niya, tawag niya sa mga followers niya, they are salt of the earth. Kung ikaw ay tagasunod ni Kristo, kung ikaw ay sumasampalataya kay Kristo, ang tawag, taguri, calling mo sa Diyos, ako, we are the salt of the earth. Tayo raw po ang asin ng sanlibutan. Ano ang asin? Ang asin, pinipreserve niya ang pagkain. Ang asin, binibigyan niya ng flavor yung pagkain. Pero nag-warning si Jesus, if the salt loses its saltiness, it is no longer good for nothing. Pero pag ang asin, nawala na ng alat, mawawala na ng function. It is good for nothing. Tatapon na sa labas, gagawin na lang panambak yan, at yuyurakan na lang ng paan ng tao. Ibig sabihin, wala nang dating. Ganyan daw po ang mga Kristiyano. Pag ang mga Kristiyano, indistinguishable na sila sa mundo, tulad po ng nakita natin kanina sa pag yung itsura natin, kagaya na ng sanlibutan, wala ka ng dating. Wala ka ng influence. You are losing God's battle. Okay? Yan po ang sinasabi po sa mga talatang yan. Now, ang church po, hindi siya magliliwanag kung ginagaya niya ang kultura na nakapaligid sa kanya. Hindi siya magliliwanag. Mapupundi yung ilaw ng church. Okay? Pag po ginagaya natin ang kultura, pinaniniwalaan, desire, lifestyle po ng mga taong nakapaligid sa atin. Now, yung pong salitang walang kabuluhan, sa English yan, futility. Futility, futile thinking, futility, walang kabuluhan. Yan po ang Bible description sa mga Diyos-Diyosan. Ang mga Diyos-Diyosan, they are futile. Walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyosan. Yan po ang ginamit na salita dyan. Okay? Ang ibig sabihin, pag sinamba mo yung mga Diyos-Diyosan, yung mga idols, matutulad ka sa kanila, mawawalan ka ng kabuluhan. Okay, now, alam ho ba ninyo, there are modern cultural idols na kailangan iniiwasan natin, wag nating i-adapt yung mga moral cultural idols. Marami pong cultural idols na dapat po nating iwasan para hindi po mawala yung ating influence as Christians. Okay, ano po itong mga cultural idols na ito? Marami po ito, pero tatlo lang ang pakikita ko sa inyo. Una, consumerism. I am what I own. Okay? Ito pong culture na ito, okay, tinuturo po sa atin na yung happiness o yung kaligayahan natin ay manggagaling through possessions. Brands ng sapatos, ng cellphone, ng damit, and lifestyle. Yan po ay cultural idol yan. Ina-idolize po ng mga taong malalayo sa Diyos. I am what I am worth. Okay? Kaya minimeasure po ng culture na yan yung success by gadgets, cars, houses, vacation. Okay? Saan ka nagbabakasyon? Okay? Okay? Ako, Jeds lang ako. Okay? Ganun po. Kaya ang halimbawa ng mga Pilipino, yung mga Pilipino, minsan ay nababaon sila sa utang kasi they are maintaining appearances. Okay? Expensive cellphones, branded shoes, lavish celebrations. Dahil yung social status, yun ang nagdodominate sa ganyang kultura. Can you relate? Can you see this? Yes, we can see this. Yes, sabi ni Pablo, huwag niyong gagayahin yan. Isa pang cultural idol. Ito, usong-uso ngayon. Politics. Politics. My side will save us. My political party will save us. Uso yan ngayon. Yan ang nagdi-divide sa bansa natin. Okay? Na tinitreat natin yung mga political leaders parang saviors sila. Parang sila ang tagapagligtas natin. Kaya ano nangyayari? Because of this cultural idol na politics,
dinidemonize natin yung hindi natin kapartido. Okay? Na ang tingin natin sa kanila, kaaway, kalaban. Okay? At ang tawag po dito, political tribalism. Okay? Na yung loyalty natin ay nasa party, nasa candidate. Mas intense po yung loyalty ng tao sa party, sa candidate, kaysa loyalty niya kay Christ. Ngayon, marami pong Kristiyano ang nahuhulog dito. Sinasamba nila yung cultural idol na ito. Politics, my party is the best. My candidate is the best. Pag ito ang umupo, walang kurakot. Nako, kailan yan magkakatotoo? Ingat po tayo dito mga kapatid. Okay? Tandaan natin, Jesus is Lord, not Caesar. Wala pong political party, wala pong political person ang magiging savior natin. Kaya wag po ninyong ipaglaban ang anumang political party. Mind you, Jesus' followers should be known by their love for each other, by their unity. Pag po umabot na po kayo, you are hating other Christians because you do not agree with their political ideal, you are hating them, you are not being a follower of Jesus Christ. You are worshiping a political idol. You're creating tribalism in the church. Okay? Now, tanong ko lang po kayo. Pag nag-post po kayo na tungkol sa inyong political persuasion, do you solve the problem? No. You're creating a problem. Okay? Napansin ko na po, ito, yung mga Duterte, hindi mo na mababago isip niyan. Yung mga pink, hindi mo na mababago isip niyan. Yung mga yellow, anumang kulay niyan, hindi mo na mababagong isip yan. Kaya every time you post something to promote your political ideology, you're like putting fire with gasoline. Ganun nangyayari. You're more hating other people and you are not following Christ. Because Christ said, you will be known that you are my disciples if you love one another. I'm striving this kasi yan ang problema sa bansa natin. As Christians, ingat po tayo dito mga kapatid. Kaya ayoko nang sabihin kung kanino ako eh. Though I don't want to talk about this in front of you. Maybe in private. But pag alam ko kalaban ito, hindi na ako magsasalita. Hindi ko na mababago isip niyan eh. Hindi po ninyo mababago ang isip ng pula, puti, or whatever color. Pag sinabi po ninyo ang yung political to promote, to change that person, hindi. Sinusulsulan mo pa siya. Kaya ingat po tayo dito mga kapatid. You pray, mag-pray tayo sa bansa natin. Pero huwag nating ipopost mo pa ako. Makita mo yung mga reaction ng mga tao. Tingnan ko na persuade. Mumurahin ka talaga eh. Mumurahin ka pa. Okay? So, Jesus' followers should be known for peace, unity, and love. Now, I want to ask you, when people are divided, when the church is divided, kaninong trabaho yan? Kay Kristo? Kaninong pong trabaho yan? When people are divided, we're hating one another. Is that Christ's work? No, it's the devil's work. Kaya ito pong nangyayari sa bansa natin, the devil is laughing. Okay? Now, magbumubo na ako, baka magkaroon ako ng kaaway ulit. Okay? Pangatlo na. Entertainment addiction. Okay? I must never get bored. Ito po yung culture na ito, addicted to amusement. Yan, addicted sila dun sa entertainment, amusement. Alam mo ba ninyo yung mangyayari pag sumama tayo dito sa addiction na ito, sa cultural idol na ito? Okay? Yung pong addicted to amusement, we will lose the capacity to worship God. We will lose the capacity to reflect about God, about His Word, and we will lose the capacity for holiness. Okay? Examples po yan. Endless scrolling. Aray. Okay? Kayo ho ba yung 3 hours ka na? Bitiwan mo naman yan. Anong nagawa mo?
Ingat ka diyan. If you are just entertaining yourself, okay, regarding these things sa FB or whatever, sa social media, ingat ka dyan, you are worshiping a cultural idol. Okay? Kaya yung, minsan obsessed sila sa mga celebrities. Okay? Buhay ni ganon, buhay ni ganon, buhay ni ganon. Man, ingat po tayo mga kapatid dyan because this is a cultural idol that we should not copy. Why? Kasi when we copy these things, mga kapatid, okay, nare-reshape tayo sa dating culture. Iingatan po natin ito. Kaya pag kinopya natin ito, ayon kay Jesus, we will lose God's battle. We will lose our saltiness. Okay? Okay? Hindi po tayo magniningning. Mapupundi po tayo. Mababrown out tayo. Kaya ingat tayo dyan. That's number one. Pangalawa, paano natin i-fulfill ang mission natin? Lamang ngayon, tayong ginagamit ng Diyos to preview the new humanity. Ito po yung pangalawa. Put on the new humanity. Okay? Put on the new humanity. Now, ang mga Kristiyano po, ang mga followers po ni Jesus, ay hindi lamang po sila nag-i-improve ng kanilang morality. Tulad ng sinabi ko sa iyo, this is not about raising your moral standard. Rather, ang nangyayari po sa atin, tayo po ay, we are becoming God's restored humanity in Christ. Binabago po tayo ng Diyos kasi nire-restore niya yung original image natin unto the image of Christ. Okay? Kaya po si Pablo, doon sa sulat na binasa natin, nagbigay siya ng contrast. Kinontrast niya yung dati nating pamumuhay sa bago nating pamumuhay because of our faith on Jesus Christ. Diyan po, nasa screen. Nasa screen na ba? Okay, nasa screen na. Okay. Yung old self, sabi niya, yan ay corrupted by deceitful desires. Nasisira yan, nabubulok yan kasi sa mga desires nilang mapanglinglang. Nalilinglang po ang mundo natin yan because of evil desires. Pero yung new self, ito po ang minana natin, binigay sa atin ng Diyos by the Holy Spirit. When we believe on Christ, the Holy Spirit is given to us and we have given a new self. Ito namang new self na ito, kung yung old self kinukorrupt, itong new self, nire-renew. Binabago po yan ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Yung old self, part po yan ng old age, this present evil age, kung saan niligtas tayo ni Kristo. Ang new self naman, yan po ay part ng new creation. Yung old self, alienated from God, malayo sa Diyos. Yung new self, it is now alive in Christ. Buhay tayo dahil po sa ating pakipag-isa kay Kristo. Now, ano po ang utos ni Pablo? Put off the old self, put on the new self. Okay? Ang image po dito ay clothing imagery. Okay? Gumagamit po si Pablo dito yung clothing imagery na yung dating pagkatao ay huhubarin mo. Luma na yon. Bulok na yon. Okay? Ngayon, para isuot mo ang bago mong pagkatao, dahil yan ay galing sa Diyos yan, nire-renew ka ng Diyos, kaya yan ang susuot mo. Okay? Kaya dito makita po natin ang ating pong conversion, yung ating pong pagsunod kay Kristo at nabago po yung ating pananaw sa isip, ay hindi lamang po yan pagpapatawad ng kasalanan. It is about a new identity. Meron na tayong bagong identity at meron na rin po tayong bagong way of life. It's not only about forgiveness. Yes, forgiveness is good, but for a purpose. We were forgiven so that we will have a new identity. We are forgiven so that we will have a new way of life. At yan po ang pinapakita ni Pablo dyan. Now, alam ho ba ninyo, during baptism, we who are followers of Jesus Christ, we publicly made a commitment that we will identify ourselves with Christ. Paalala ko po sa inyo, baka hindi po ninyo alam, tayo nagpabaptize. Publicly
dineclare natin na simula ngayon, we will identify ourselves with Christ. Hindi na sa old self. Okay? Ngayon, kay Kristo na tayo. Sa baptism, we were buried with Christ. Hindi ba? Pag binabaptize, nilulubog sa tubig and then after 3 hours, hindi, 2 seconds lang. Okay? Okay. Okay. We are raised with Christ and now, sabi po ni Pablo, we are clothed with Christ. Okay? At during baptism, we made a public commitment that we will put off the old self and we will put on the new self. Yan po ang ibig sabihin ng baptism. Na pinapaalala po ni Pablo sa kanyang sinusulatan ngayon. Okay? Huwag na kayong mamumuhay sa dati ninyong pamuhay kasi during baptism, you made a public declaration na huhubarin na ninyo yung dati ninyong pagkatao, dati ninyong pamumuhay. At ngayon, ibibihis na ninyo ang bago ninyong pagkatao. Kaya, sabi ni Pablo, live your new identity. Yan po ang, nang sa ganon, you will fulfill God's mission for the church. Now, may connection po yung tinutukoy ni Pablo dyan na new self. May connection po yan sa Genesis. Kasi sa Genesis chapter 1 to 26, makita po natin yung sangkatauhan ay nilikha po ng Diyos ayon sa kanyang sariling larawan. Tayo, nilikha po tayo ng Diyos ayon sa kanyang sariling larawan upang i-reflect natin ang God dito sa mundo natin. Okay? Yan po ang layunin ng Diyos. Pero ano nangyari? Dahil po sa pag-rebel po ng tao, dahil po sa kanyang sin, pagkakasala, sa kanyang kasalanan, yun pong image na yon somehow is na-distort yan. Para pong salaming nabasag yan. Yes, nakikita mo yung itsura mo, pero distorted. Ganun ang nangyari because of sin. Pero, kay Kristo, binabago po ulit. Binabalik ng Diyos yung image na yan sa atin. Kaya itong sinasabi ni Pablo po, hindi lamang po yan behavioral modification o binabago mo lang yung pag-uugali mo. Rather, it is a participation in God's new creation. Binabago ka ng Diyos. Kasama ka sa new humanity ng Diyos. And because of that, ipamuhay mo. Yan po ang ibig sabihin ng mga ano po ni San Pablo dyan. Yung mga utos niya dyan. Now, again, merong illustration po sa bagay na yan. Yung pong mga Ephesian believers, they came from magic, idolatry, and occult practices. Kaya when they decided to follow Christ, they have to renew their values. They have to renew their loyalties. They have to renew their thinking. They have to develop new habits. Ganyan din po tayo, mga kapatid. Nung tayo na kay Kristo, ngayong tayo na kay Kristo, i-develop natin yung mga new values. Mga pinahahalagahan po natin. Mag-change na po tayo ng mga loyalties natin. Hindi na sa politiko, no? Na kay Kristo tayo. Okay? Kaya wag tayong pagagamit sa mga politiko. Kay Kristo tayo. Okay? Develop tayo ng new thinking. And then magde-develop po tayo ng new habits. Kaya po ang conversion natin, yung ating pong faith, is we are living a kingdom. And now we have entered a new kingdom. The kingdom of darkness, iniwanan natin yung kingdom of darkness. At ngayon ay pumasok na tayo sa kingdom of light of the Son of God. Nandun na po tayo, mga kapatid. Now, again, gusto ko pong i-remind sa inyo, okay, na ito po ang process of change lives. Ito pong putting on o putting off, putting on. Yan po ang process. Proseso po yan. Okay? Proseso yan. Okay? Yung paghubad ng dati nating pagkatao para isuot ang bagong pagkatao, yan po ay proseso yan. Hindi po yan one-time event. Okay? Nandyan pa po ang old self natin. Nandyan pa rin siya. Pero dapat nagdo-dominate ang new self. Okay? Yan po ay proseso. Continuing process
Not a one-time event. It is a moment-by-moment, day-by-day decision. Kaya po huwag kayong magtataka. Nag-decide kayo, you will put on the new self, and you put off the old self. Bukas, parang gusto mo yung old self. Okay? parang, Lord, hindi ko nasusot yung new self. No, that is a struggle. Pero you make the decision. Kasi you made a public commitment during baptism na you will live for Jesus Christ. You will identify yourself with Jesus Christ. That is a moment decision. Kaya yung verse 23, sabi niya, to be renewed in the spirit of your minds. Binabago yung pag-iisip. To be renewed in the spirit of your minds, yan po ay process of beginning to think new thoughts, new ways as people of God. Binabago natin ang ating pag-isip. Sinasabi natin sa ating sarili, I am God's. I am Christ. So I will change my mind. Babaguhin ko patuloy. Kaya mahalaga yung nagbabasa ka ng Bible. Mahalaga yung nakikinig ka ng message. Mahalaga po yan. Mahalaga yung nagpipray ka. Mahalaga yung nagse-cell group ka. Kasi doon, nababago, na-challenge ang yung klase ng pamumuhay. Kaysa doon sa mga, tinanggap ko na si Kristo, hindi na ako mag-church, hindi na ako mag-cell, hindi na ako basta tinanggap ko si Kristo. Tingnan mo yun, balik sila. Nare-reshape sila uli noong kulturang iniwanan nila. Kasi ito po ay process. Okay? Process yan. Okay? Kanya po, yan po ang pinapaalala sa atin ni San Pablo dito sa bahaging ito. Okay? New creation. Alam niyo ang salita dyan? Kainos. New in kind. Yung pong new creation na tinanggap natin sa Diyos, it is new in kind. Bagong klase yan. Hindi yan gaya ng dati. This is bago. Kasi yung luma, nakakasira. This is new in kind. At ito po, nire-replace niya yung old. Pinapalitan po niya yung luma at nire-restore po niya yung wangis ng Diyos sa atin. Kaya po ito dapat ang laging nananalo when we struggle. May struggle sa Christian life. Kaya dapat ito ang nananalo pag tayo po ay nagkakaroon ng conflict o inner conflict. So, don't copy the lifestyle of a world who is distorted. Pangalawa, we put on the new humanity in Christ. And then, thirdly, we practice the life of the new humanity daily. Para po magampanan natin yung mission ng Diyos para sa atin sa mundong ito to reflect His new humanity in this world. To show the world who is divided, who is hurting, okay? Through the church, may pakita ng Diyos, ito ang gawa niya, ito ang future ng mundo natin. Ito po yung pangatlo. We practice this new humanity daily. Now, ang new humanity po, mga kapatid, nagiging visible lamang po ito through our transformed behavior. Pag nababago po yung ating pag-uugali. Yung pamumuhay po natin as new humanity, dalawa pong parte yan. Parang inuulit ko lang yung pangalawa, pero dito, i-expand natin yan. Okay? We are stopping old behaviors and we are starting new behaviors. Okay? Okay? Kaya si Pablo dito, nagbigay po siya ng mga commands, stop doing this, start doing this. Yan po ang Christian life. Stopping bad behaviors and developing new behaviors which are good. Now, ano raw ang i-stop natin? Ano ang start natin? Ayon sa ano dyan? Stop falsehood. Start truth. Stop sinful anger. Start controlled righteous anger. Yung pong sinful anger dyan, yung bang napoprovoke ka because of injustice. Yung meron kang nakita sa bayan mo, ito ay walang kataro, nagagalit ka. Yun, nagre-react ka. O, tapos magpo-post ka na. Okay. Aragan, yan, sabi niya, sinful anger yan. Magdi-divide ka. So, controlled righteous anger. Makatuwiran ka, pero kontrolin mo. Okay? Now, stop stealing. Start
honest work, and generosity. Stop corrupt speech. Start edifying words. Stop bitterness. Start kindness and forgiveness. So, hindi ka lang nag-i-stop, nag-i-start ka rin. Ano? Hindi ka lang pigil ng pigil sa pagkakasala, wala ka namang ginagawang, patay ka na dyan, immobilize ka na. No? Ano ba yung gagawin ko dito? Pigil ka lang ng pigil ng ihi mo. Parang ganon. No, you stop doing bad behaviors, start developing new ones. Okay? Para raw pong farmer yan, okay, ano kaya ang mangyayari sa isang lupain ng isang farmer, inalis niya yung mga damo, pero hindi naman siya nagtanim ng mga mabubuting halaman. Ano mangyayari sa kanyang sakahan? Empty, useless. Ang Christian life, hindi ganyan. Yes, we are forgiven by grace, but we were saved by grace, but for good works. We were created for good works. Yan po ang wag nating puputulin yan sa gospel. Yes, we were saved by grace through faith, not by our own good works. Pero pansin niyo in verse 10, we were created in Christ Jesus for good works. We will inherit this world, so we have something to do. Kaya po, dinidevelop yung character. Okay? Kanya po, ano yung application dito? Tingnan po ninyo. Okay? Una, key applications is speak truth. Okay? Sabi niya, since you have put off falsehood, speak truth to one another. Okay? Kasi ang truth, yan po ang nagbibuild ng unity. Bakit tayo magkakaroon ng unity? Magsasalita ng katotohanan? Because we are members of one another. Sabi po ni Apostol San Pablo. Pangalawa, use anger carefully. Okay? Pag meron po kayong nakitang mali sa ating lipunan, mali sa ating pamilya, mali, okay, unjust yun. Yes, unjust yan. Gagalit ka, righteous anger yun. Pero pag yan ay ginamit niyo sa gumawa ka ng reaction na negative, okay, mali na yan. Okay? Ang job, kaya sabi sa verse na yun, do not give the devil an opportunity. Kasi when you are angry righteously, pero gumawa ka nagsalita ka, yun, binigyan mo ng puwang ang diablo. Ang diablo kasi gagawin niya ang lahat gagamitin niya lahat. Maging yung righteous anger mo. Kaya, stop being angry and then being sin. No? Kaya gagamitin mo yung anger mo carefully. Pangatlo, work to bless others. Okay? Sabi po sa verse 8, let the thief no longer steal, but rather let him labor. Bakit po nag-i-steal, nagnanakaw ang isang tao? Pagtamad. Natutokso. Pagtamad yung tao, natutokso siya magnakaw. Okay? Okay? Greed. Yan din ang yan, no? Okay? Kaya, baguhin mo yung opposite. Gawin mo yung opposite. Ano yung opposite niyan? Diligence. Sipag. Okay? Honest labor. Willingness to share. Kaya sa Kristiyano, bawal ang tamad Tandaan po ninyo, yung mga tamad, ayaw magtrabaho, anong dapat gawin? Huwag pakainin. Mga nanay, meron na kayong panakot sa inyong mga anak. Okay? Pag inutusan nyo, ayaw sumunod, anak. Yung mga ayaw magtrabaho, hindi raw pakakainin. Okay? Walang Kristiyanong tamad. Okay? Yung namumuhay lang sa prayer. Okay? Nagpe-pray sila tapos aasa sa iba. Hindi ganyan. Okay? Okay? Kailangan may honest labor. Okay? At saka fairness. Ang sabi dyan ni Pablo, so that you have something to give to those who are in need. Kaya dito, nire-revolutionize po ni Pablo dito yung pagtatrabaho. Hindi ka lang magtatrabaho para sa iyong sariling pangailangan, kundi para meron kang maibigay, maitulong sa mga nangangailangan. Revolutionary po yan. Kasi yung kultura nila noon ay acquire, status building, sabi ni Pablo, so that you will have something to share with others. And then yung pang-apat po, speak words that give grace. Okay? Kung magsasalita ka, ito raw po yung nakapagbibigay ng grasya, ng blessing doon sa mga nakikinig.
Mga kapatid, alam ho ba ninyo, words are an index of new creation. Ang unang, ay isa sa mga palatandaan po ng isang tao ay binago na ni Kristo yung kanyang pananalita. Okay? Mapagpigil na siya. Yan ang index ng new creation. Now, words can either destroy or strengthen people. Pwede mong sirain ang tao dyan o pwede mong encourage yan. Kaya po, pag nagsasalita po tayo, bago tayo magsalita, ito raw po ang tatanong natin, does this build up? Okay? Yun po ang tatanong natin. Okay? Ito bang sasabihin ko, makapagpapatibay ba sa Kanya? Pangalawang tatanong natin, ito bang sasabihin ko will meet a need? Ito ba ay pag sinabi ko ito, meron siyang pangangailangan na mapupunan ko? Okay? Pangatlo, does this give grace? Ito bang sasabihin ko ay magbibigay ng grasya doon sa nakikinig? Yung iba kasi magsalita lang eh. Meron lang masabi. Pag nagsalita ka ng one sentence siya, isang paragraph. Okay? Kasi sinabi niya, okay, bisan hindi, walang kinalaman. Parang, ganyan ka na lang. Tapos na yan. Okay, now, yun po. Panlima, forgive as Christ forgave you. Now, pansinin nyo, ang Christian forgiveness is rooted in the gospel. Bakit ka magpapatawad? Kasi pinatawad ka rin ng Diyos. Kaya kung papaano kang pinatawad ng Diyos kay Kristo, magbigay ka ng pagpapatawad. Ngayon, hindi mo lang alam ko anong ginawa niya sa akin. Kaya simula ngayon, kahit na Kristiyano ako, hindi ko na siya kakausapin hanggang sa mamatay kami. Okay, sige, subukan natin. Pagdating mo sa new creation, okay, katabi mo pa rin yan. Okay? Kapitbahay mo pa rin yan. Okay? Kaya dito kausapin mo na yan. Okay? Kung pinatawad ka ni Kristo, imaginin mo ito. Madaling Imaginin mo kung ano yung mga kasalanang pinatawad sa iyo ng Diyos. Yung mga kasalanang hindi na ibibilang sa iyo, hindi mo na i-account. And then, i-compare mo doon sa isang bagay na hindi mo mapatawad ang isang tao. Compare mo doon. Tingnan ko kung anong matimbang dyan. Pagpipilit mo pa rin yung hindi ka dahil sa ginawa sa iyo, compare doon sa pinatawad ng Diyos sa kasalanan mo, tingnan ko. Sabi ng Bible, hindi ka patatawarin ng iyong amang nasa langit. Hindi ka patatawarin ng Diyos na nasa langit pag hindi ka marunong magpatawad. Okay, so, just imagine po nito, closing na po tayo. Imagine po natin, ang church as the living preview, parabista. Okay? Rabista. Ang church daw po ay preview ng new creation. Imaginin po natin ang mga tao, iba't iba pong tribo, iba't ibang political views, iba't ibang personalities, iba't ibang backgrounds. Nakaupo po sila sa isang mesa with peace and love. At namumuhay po sila sa new creation ng Diyos. Wala nang diking substandard. Okay? Wala nang building na pinapangit. Bakit pag public project pangit yun? Pag private maganda. Parang yung church natin. You know? Okay? Just imagine that. A people with different backgrounds, people with different values, political views, etc., etc., they are seated in one table in peace and love. Serving God, protecting creation, making the creation productive. Just imagine that. Alam ho ninyo, imagine ninyo yan kasi yan ang mangyayari sa future. Yan po ang mangyayari sa future. Isa pong nakakalakas sa akin ay yung pag-iniisip ko po yan. Lalong-lalo na pag po may problema yung bansa natin. Hindi ako pinipilit ko pong huwag mag-focus kasi madadown ka magmumura ka talaga eh. No?
para hindi ako ma-down. Iniisip ko po yung future kung saan ang lahat ng tao, lahat ng Kristiyano, lahat ng sumasampalataya sa Diyos ay nandoon sila. They're serving God with love, with peace and harmony. They are managing creation. They're inventing new ways. Those things. Wow! Pag na-imagine gan, sinasamba ko si Kristo, salamat Panginoon, niligtas mo ako. Panginoon, salamat po, hindi niyo... Just imagine that. Okay? Yan po ang dapat i-display ng church sa ngayon. Okay? Dahil ang future po ng Diyos, makikita sa church. Supposedly, makikita sa church. Okay? Ang future po ng church, ang future po ng mundo natin, nag-break in na sa present world natin through the church. Tayo po ang living sermon ng Diyos sa mundong ito. Sinesermonan natin ang mundo pag nakikita po nila tayong nag-iibigan, nagpapatawaran, nagko-cooperate, gumagawa ng mabuti. Sinesermonan natin ang mundo. At yan ang layunin po ng Diyos. Kaya po mga kapatid, conclusion, kahit na po ang church mukhang weak, insignificant, compared po doon sa mga power structure sa society natin, yet, ayon po sa plano ng Diyos, ang church po is God's new humanity. Okay? Ang church po ang witness ng Diyos sa mundong ito. Ang church po ang preview ng Diyos doon po sa coming creation, new age. Kaya, huwag po nating gagayahin ng kultura ng mundong baluktot. Suot po natin ang new humanity natin kay Christ. At i-practice po natin ang mga Christ-like behaviors. Love, peace, self-sacrifice, service, forgiveness to other people. Bilang mga Kristiyano, mamuhay po tayong iba. Kasi sa pamamagitan natin, pinapakita po ng Diyos ang kanyang dunong sa mundo. Okay? Anong sikreto? Ang sikreto po yung banal na spirito. Kaya, ang command ni Pablo dito, sabi niya, do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Huwag daw nating palulungkutin ang banal na spirito na siyang ibinigay sa atin ng Diyos bilang tatak para tiyakin sa atin ng Diyos na mamanahin natin yung ipinangako niya sa atin. Darating po ang panahon, lahat ng nakita natin sa mundo ay atin. Pamamana yan sa atin ng Diyos. At ang katunayan ng Diyos sa atin ngayon ay ang banal na spirito. The future has invaded the present by the Holy Spirit. Naway tulungan po tayo ng Diyos sa bagay na yan. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo mananalangin. Magpasalamat po tayo sa Diyos sa kanyang dakilang plano at layunin para po sa ating mundo. New creation, new humanity. Imaginin po natin ang magiging future ng mundong ito. May harmony, may peace, may forgiveness, may love, may self-giving service para po mapabuti natin ang buhay sa araw-araw. Namumuhay tayo sa isang bagong mundo na binago na ng Diyos. Ito pa rin po yun, pero binago na po ng Diyos. Wala na yung kamatayan, wala na yung kasalanan, wala na yung kabulukan. Everything is fresh. At tayo naman po, anak kay Kristo, ay nasa bagong katawan na. Wala nang hinang katawan, sakit na katawan, wala nang rayuma, wala nang ano pa mang sakit yung katawan natin. Living in a new world. Imaginin po natin at pasalamatan natin ng Diyos
Yes, this is an exercise. Let us think about that. Nang sa ganun po, makapagpasalamat tayo sa Diyos. At yan po, hindi po yan pangarap na hindi matutupad. Yan po ay mangyayari. At ang katunayan po ng Diyos na yan ay mangyayari, yung pong banal na Spiritong na binigay sa atin ng Diyos. Ang banal na Spirito, siya pong nagbago sa atin. Binigyan tayo ng bagong pagkatao ng Espiritu ng Diyos. Kaya yan po ang katiyakan natin, namamanahin natin yan. Pasalamatan po natin ang Diyos. At ipanalangin natin maging tapat tayo sa ating misyon sa mundong ito. I-confess din po natin sa Diyos kung meron tayong nagawang kasalanan o ginagawang kasalanan na nagiging dahilan tayo ng disunity, hatred, division sa paligid natin, lalo-lalo na sa bansa natin ngayon. I-confess din po natin sa Diyos. At gawin natin yung tama. Maging instrumento tayo ng pagkakaisa, pag-ibig, pagpapatawaran. Nang sa ganun, sa pamagitan po natin, maipakita po ng Diyos ang kanyang karunungan sa mundong divided. Maaari pong ma-attract ang mga tao sa ating Panginoon pag ginagawa natin yan. Ama naming nasa langit, salamat po na maliwanag po ang aming future dahil kay Kristo. Nung buhayin po niyong muli si Kristo sa mga patay, nagsimula na po ang new creation. Nung ibinigay po ninyo ang banal na Espiritu, ito po ang patunay na si Kristo ngayon ay naghahari. Siya na ang hari ng buong sanlibutan. Kaya po, kami nagpapasalamat. Dahil kay Kristo, meron na po kaming bright future. Pwede po naming pagbulay-bulayan ito. Give us that capacity to imagine, bagamat kulang po ang aming imagination, what our life will be in the future. A new creation, in a new world, where there is peace, harmony, love, and forgiveness. So that our hope will rise up, and we will serve God more. And we will love and serve Jesus more. Salamat po aming Amang Diyos. Patawarin po ninyo kami sa mga pagkakasala namin. Pag hindi po namin nare-reflect ang Diyos sa aming buhay, sa aming pananalita, sa aming iniisip, sa aming mga ginagawa. Salamat po sa iyo ay laging mayroong pagpapatawad, paglilinis, upang magampanan namin ang dapat naming gampanan. Alang-alang po sa iyong pangalan. O Diyos, maraming salamat po sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen.